Maayong palis sa tanan. Maayong palis. So welcome to our Sunday afternoon service. And also, good afternoon sa ato ang online viewers. Thank you for being with us this afternoon. So please don't forget to like, share, and subscribe this video. So, andam na ang matagusa. So as we start, and as we come to God's holy presence this afternoon, let us open our hearts and minds as we enter His holy presence. God has given us His Son as a ransom for our sins. The Father's wrath was poured out on Jesus instead of us. And we have been brought into His family because of His blood. This is a reminder that we are not worthy to come to His presence. That because of what He did on the cross, we have been saved. So as we draw near to our living God, let us draw near to Him with a clean heart. Confess with your mouth that He is our Savior, and that without Him, we can do nothing. Let us all pray. Let us sing this song with a prayerful heart. The mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One. You, the perfect Holy One, crushed your Son. You drank the bitter cup reserved for me. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank
Panginoon, I know nga matag usa andam ng dahil sa tunggoy ng Diyos. Amen? So let us all stand and let's praise the name of Jesus. Indeed, by His wounds we are healed. At with that, wala tayo na kabawas kundi ang atong pagkasabang sa tunggoy ng Diyos. Let's sing, bago pasalamat. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, ang kamaayo mo. Iyan,
exalt His name. And there's nothing can ever compare to the love of our Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the
We acknowledge your great power working in us. We are truly grateful that you gave us your Son as a ransom for our sins. We can do it on our own, but because of your grace and love, we have the freedom from the bondage of sin. Help us to rely on you more. Help us that we may encounter the difficulties in life with hope and strength that comes from you alone. Again, Father God, we entrust you everything, all our burdens and worries. Speak to us with your word this afternoon, that we may live day by day according to what you want us to accomplish. All glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name, amen. Please be seated. Salamat, Dilayla. Maayong hapon atong tanan. Salamat sa ulan nga kadiyutra nga ni bunok o wala din nakapugong nato sa atong mga kaubanan sa iglesia na pinakatong nagmotor para dili makaabot diri. Dalay ko ang ngalan sa Dios. Today is February 7. Sa nalang kasimana, magsaulog ng tibok kalibutan sa gitawag na to Love Month, Valentine's. So, doon ay mga kasimbahanan na naghihimog mga activities labi na sa mga young people. Karong Friday at to sa atong kaubang iglesia. Padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang atong series about the Gospel of Grace, part number 11. Life of a free man. Mao ka na ang atong isgutan karon. Ang kinabuhi sa usa ka tawo nga gawas nun. Usa kay feeling nimo kung ikaw nga tawo gawas nun, wala na ka na hikti, wala na nagdiktar, wala na kontrolar sa imong kinabuhi. Unsa kaha ang bation sa usa ka tawo nga ningon niana. Continue ta sa pagbasa sa Galatians chapter 5, beginning verse 13 to 26. Idunot lang inyong mga mata samtang ako magabasa niini. Ang sulat ni Pablo ngadto sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 13 siya nagaingon. Apan kamo mga igsoon gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himuang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas ng kaibog. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. Kay ang tibuok balaod na tingob sa usa lamang kasugo, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Apan kon kamo magpinahitay o magtinugbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot sa usag-usa. Kini ang akong isulti kaninyo. Pahari ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa mga tinguha sa espiritu. O ang mga tinguha sa espiritu, supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang espiritu mao'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini sa lawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios o sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, panagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, sa kahakop, sa pagkabahin-bahin. Pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog o guban pang mga butang nga sama niini. Busa, pasidanan ko kamo, karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat nining mga butanga walay dapit sa ginharian sa Dios. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagka-minatudon, pagka-mapaubsanon, o pagka-mapinunganon sa kaugalingon.
Kining mga butanga wala mahisupak bisan unsang balaod. Gilangsan na diha sa cross sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus ang mga tawhanong kailibgon o mga lawas ng pangandoy. Ang Espiritu mao'y naghatag kanatong kinabuhi. Busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita magpasigarbohon o magmasukanon o magmasinahon sa usa. Ang Dios nagapanalangin samtang kita nagabasa sa iyang pulong. Niadtong Domingo, naghisgot kita mahitungod kang Kristo nga nagahatag kanato og kagawasan. Christ has set us free. Chapter 5 verses 1 to 12. Ug ato nang gisaysay sa maging Domingo nga dili kita ang naghatag kanato og kagawasan, ni kita ang migawas gikan sa atong halwa o gikan sa pagmando o pagkontrolar sa balaod, kundi si Kristo ang naghatag kanato sa kagawasan. Mao kini nga karon nga kahaponon atong ipadayon ang pagtuon sa pagpadayon sa bersikulo 13 ngadto sa 26 kung unsa man ang kinabuhi sa usa ka tawo nga gawas na diha sa balaod. Si Pablo naghatag siya og duha ka opposing sides. Manang gihisgot siya nga adunay mga tawo nga Kristohano na apan adunay mga dili maayo o tawhanon nga mga buhat. Gikumpara ni Pablo ang duha ka opposing sides. Gitawag ni nato og panagsoki o wala magkasinabot nga mga parte on the left and the right side. Nagpadayon siya sa pagsulti sa duha ka nagkalain-lain nga mga sides sa kinabuhi sa tao. O ikatulo, mingsulti siya kanato sa usa lamang ka mga pamaagi nganong kita gitawag kita nga madaogon. Unsang kay rason ngano ang mga Kristohanon madaogon man? Adunay may panangbingkil, adunay mga kasumpaki, adunay mga supak sa usa-usa, apan ngano sa katapusan sa tumoy mahimo man kita nga mananaog. Mao kini ang atong tan-awon karon nga kahaponon. Sugdan nato sa sulti ni Pablo sa duha ka opposing sides dinha sa bersikulo 17 mingingon si Pablo. Kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu. O ang mga tinguha sa espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kining duha. Busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kini nga bersikulo nagpamatuod matud ni Pablo nga ang atong lawas o gitawag nato og flesh o ang atong espiritu sulod sa tao nakasumpaki dili magkasinabot. Ang lawas nun nga kaibgon kontra or supak or nakasumpaki sa espirituhanon nga tinguha. Vice versa, kung unsay tinguhaon sa espiritu, dili ka na mabuhat or kontra ka na sa atong nga lawas. Kung balikan nato sa pagtanaw ang parte sa tao, ang tao to make complete as human being, doon ay sa gitawag nato nga lawas, kalag, o espiritu. Kung ang espiritu dili magkasinabot sa lawas, o ang lawas dili magkasinabot sa espiritu, kinsay nasto nga nag-struggle. Ang kalag, manang ang kalag sa tao, wa mahiluna. Kay ang espiritu mumando sa kalag ug lawas. Inigmando sa espiritu sa kalag ug lawas, ang lawas may mo trabaho. Apan tungod kay dili gusto ang lawas, dili matrabaho niya. Maning ni Pablo, the spirit is willing,
but the flesh is weak. Ganahan ta mo simba, madomingo, pero ni matata, nagsugod nagsimba. So doon natin rason nga nung di ta kasimba. Ganahan ta mo antay ng Bible study, pero atong lawas, perting kapuya. Kaya nag-ML overnight. O bin ba, wala katulog, kay doon ay dako kayong problema. Overnight, ang iyang pagunahuna sa problema, manang kadlaw na lang, dili sa katog. Ang usasan ngayon, Pastor, di ko katog kay na-disturbo ko sa akong hagok. So, ang mahitabo ini, kung ang lawas doon ay gusto, ang espiritu may nga dili pwede. O tungkol kay espiritu mo mando, o niya ang lawas mo trabaho, usahay ang mahitabo, ang lawas may matuman, kasi may muligaw. Ang espiritu, igo naman mo konbiktar, igo naman mo sulti. Pero ang lawas kay mo may muliho, ang mahitabo, matuman ang iya sa lawas. Kay siya may mulakaw, siya may mubuhat. Mana si Pablo may siya, adunay problema kining atong lawas o espiritu, kay kini sila nakik-away. Mananin siya ang tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa tinguha sa espiritu. Dili ta ko gusto masuko, pero nganong nakasingka man ko. Di ko gusto manghasi, pero nganong akong kamot nakapunit man og something nga akong gikalabay na nakahasi na ka. Manini si Pablo, tungod niining panagsupak, dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Natay gustong buhaton nga nindot para sa Dios. Wadto na unta tapaingon dito sa simbahan, anong tamo simba, apan pagawas nimo sa balay, nag-atang ang imong barkada, kay manglakaw na mo, adto sa beach, or adto sa disco, or asa man kamong dapitan. And because of pressures, itawag niyo na to of peer pressures, the pressure from your friends, ang mahitabo, dili ka makasimba. Kinsa may natuman, ang imo bang desire, ang imo bang gusto, ang kabubuton ba sa Dios, nga mulakaw na ka, sexy na ka, aromanto ka sa iglesia para maghihiusa sa pagsimba? Although that is only an example, pero maunay kasagaran usahay mahitabo sa imong akong kinabuhi. It might be true today, but there are days that those are true. Mauna nga, yun si Pablo, mauna yung problema na to. The two opposing sides, the side of the flesh and the side of the spirit. Now, in the middle, ang kalag na mao'y nag-struggle. Murag, ipos sa kalag. Ipos sa Holy Spirit, ang kalag. So, ang kalag po, mupos dito sa lawas, pero mubalance kay lawas, mupos po sa kalag. Ang pahingon nga to sa Espiritu. And si Pablo, nakakita niini na mao kanay nahitabo sa mga tao dito sa Galacia. Mao na nga gahisgot si Pablo niini duha ka diferensya. Unsa man daay diferensya anang duha? Na gitawag nato nga buhat sa unod nun ug naay buhat or bunga sa espiritu. In verses 21 to 22, nag-list down si Pablo sa mga buhat unod nun. Pagkahuman ini, nagahimo sa si Pablo sa verse 23 and 24, unsa ko'y bunga sa balaan ng espiritu. Tanaw na ito ni isa-isa. Number 1, verse 19 to 21, ningon ang pulong sa Diyos. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Dili na kinahanglan explain. Di na kinahanglan nato picturean ni videohan. Klaro, sayon ra, may balaan nato ang buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa, number 1, sa lawayon nga pakighilawas. Ang pakighilawas, in general, is good para sa mga minyo. Apan kung dili minyo, manigitawag og sa lawayon. Kay ang pakikilawas, gidisenyo ka na sa Diyos, alang lang sa husband and wife. Outside the couple's relationship,
Gitawag na siya salawayon. Bato-bato sa langit, ang mga salawayon mo smile. Wala kita'y mahimo, ang Biblia nagasulti niini. Number 2, hugaw o hilas ng mga buhat. Now, hugaw o hilas ng mga buhat, kung iyan ang gibuhat, kung imong kitanaw nga hugaw o hilas, mao ka na ang buhat sa unod nun. Pero gabi na aming istorya nga imo ra nang huna-huna nga hugaw o hilas. If you think that is hugaw and hilas, then be it, hugaw and imo. Pero sa uban kay hindom man. So usahay maglalista sa atong huna-huna. Imo ra nang huna-huna, ikautot na, nila pagkarit mawa ra na. Ang uban conservative, while others are liberal. Okay ra na. Ang uban dili na okay. So doon ang example ni anak. Na kung ikaw maminaw, nining mga tao mo nga dili okay, o mga tao mo okay, malibog yung ka. Sama ka sa usa ka amahan o bata nga nagdag kabaw, igoyon nila ang kabaw. Mingon ang mga tao, uy, kaluoy ba sa anak nga bata, anong ipalakaw man ang anak may kabaw, pwede ba pasakyon? Pagkadungog sa amahan, sa unahan, ipasakay ang bata sa kabaw, igoyon sa amahan ng kabaw, nga nagsakay ang bata. Paabot sa unahan, uy, kaluoy basta ng amahan nga siya may tigulang, manong wa man may gipasakay ang bata unta mo lakaw malingandagan. Pagkadungog sa amahan, doy baylot na doy, ako na po doy. So, pag-abot sa unahan, yun na po sila, why batasan ng amahana? Nga nung siya gasakay ang bata gipasakdan, kung na may mahimong amahan, doy, dayungan na lang nato ng kabaw doy. Arwa na istorya sa mga tao. Wala tayo saktong barugalan. Kung maminaw ta sa mga tao, sa luyo, sa kubangan, sa kilid o sa kilid, ang imong kinabuhi matap si Korbi. Na kinabuhi ka base sa sulti sa mga tao, dili sa sulti sa pulong sa Diyos. Verse 20. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, o sayo na nato, maila ang buhat sa lawas ng kaibog. Magsimba o Diyos-Diyos na duha man ni kapulong, Diyos-Diyos. So ato pa, dili tinuod nga Diyos. Parihara na mo magbalay-balay ta, pero dili tinuod nga balay. Di mo rang hoypon, magubah na. Magpastor-pastor ka, murag dili ka pastor. Kay doble ang atong pagsulti niya na. Ang pagsimba o Diyos-Diyos, kana mga Diyos nga dili tinuod nga imong gisimba, sayon ra. Kung nagluhod ka tubangan sa usa ka imahen, nagsimba kag Diyos-Diyos. Apan kung nagluhod ka nga wa kay nakita, ang Diyos nga dili makita mo'y imong gisimba. Kaningon si Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Busang tanan nga mosimba kaniya, mosimba sa Espiritu sa kamatuoran. Na ba kayo makita? Wala. So sayon ra nimo ilhan ang buhat sa unod nun. O sa pagpamamarang o mga barangan. Kung namin naminaw karon mga barangan, klaro kayo, ingon si Pablo, buhat ka na sa lawas nun. I will tell you what will happen to you after. Makita usab kini sa pagdinumtanay. Aroy. So nagdumot ka sa imong isig ka tao, mao kanay buhat sa unod nun. Pag bingkil, dili man siguro ka mo dumot, pero kamay rag bingkil, bugada yon. Kay nabikil na siyang daan. So kamay na lang kulang, kamay na nimong sulti, usalang kapulong, bikil na dayon, manay pa nagbingkil-bingkil. Isang gamay lang. Sunod, sa kasina. Kining kasina, mahimo ni siya tungod kay ikumpara ang imong kagalingon sa laing tao. So mutubo kanimo ang kasina. Pagtanaw niyo sa mga tao, uy, nalagi sa ref, kita lagi kiwa, paliputan ato. Kuha naman nila, 7 feet, ato, 9 feet. Uy, nanan sila kurente, himo putag ato, solar panel. Kung unsa imo nakita sa uban nga tao, gusto sad ka nga makakat-on niya na mo ni kasina.
Manarong malikayan na itong kasina, ayaw ikumpara itong kagalingan to sa ila. Kung naa sila sa kanan, good for them. Magbantay lang mo, hindi mo ma-disgrasya. Ayaw paningkamot. Yan na po kay imo ha. Sunod, kapungot. Buhat sa lawas ng kaimo. Napungot ko nimo karon ay sayo na nato ilhon. Ang imong kasuko o kapungot, imong kahakop, o ang imong pagkabahin-bahin, mao ka ng ilhanan sa mga buhat sa lawas nun. Verse 21, pagkamasinahon, pagkapalahubog, ay sayon ra, kaparay-paray ng kanto, hubog na. Ang uban gani, butan na orang baso, hubog na. Grabe yun ka pala hubog. Ang uban may maakubay, grabe ko pala hubog. O salang ka baso, hubog na ko. Ako yun, tanaw lang kong baso, hubog na ko. Grabe yun ka pala hubog. So, ilahan na to. Kanya, patuyangon sa lawas ng kaibog. Magpatuyang ka sa imong lawas ng kaibog. O uban pang mga butang nga sama nini. Busa, pasidaan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa ginharian sa Dios. Kung sa ganito, Pastor? Ang magbuhat, dili Pastor, katubang kung sa mga buhat ba, aron di ta kasulod sa ganyan sa langit. O basahan, 19 and 20 and 21. Kung nagbuhat niya na, ingon si Pablo, pasidanan ko kamo, walay sulod sa ginharian sa Dios kung siya naghimo o nagbuhat nining mga butang. Maunay buhat sa lawag sa unod-nod sa atong lawas. Kung sa di buhat sa espiritu nga kontra man gyud sila. Verses 22 and 23 mingon si Pablo. Apan ang espiritu naghatag sa number 1, gugma. Number 2, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamaminatudon, pagkamapaubsanon, o pagkamapinunganon sa kaugalingon. Niining mga butang o butanga, walay na mahisupak bisan unsang balaod. Alawa, siyang kabuok isulti. Walay balaod nga musupak o gugma. So kung nahigugma ka, ang tanan nga tuwa sa unod nun, dili gyud to siya mo kagan. Kung malipayon ka, di gyud ka masukanon. Kung doon na kay kalinaw, di yung ka mapungot. Kung doon na kay pailog, di ka masungod. Kung doon na kay kaluoy, muhatag yung ka. Kung doon na kay kaayo, mo-share ka. Pagka matinunanon, di ka mamakap. Pagka mapaubsanon, dili ka magpataas imong kagalingon. Makining mga butanga nga kontra sa atong lawas nun. Mga ngayon, ingon na to nga doon na tayo Kristo sulod sa atong kasing-kasing. May ingon siya nga muhatag o balaod ang atong espiritu mungadto sa kalag, execute dayon sa lawas, mapugnan sa lawas. Kay kontra ang lawas o espiritu. Morabas politika. Na gusto ang Congress, pero kani man iyang presidente, dili pirmahan. Na gusto ang mayor, pero ang vice mayor o ang mga councilors, di man iya sa mayor, di yun ma-execute ang gusto ni mayor. Kaya nga naman, kontra. So, kontra ka sa politika, bisag unsa pa'y maayo ni mong buhaton, pugnan yung ka sa imong kontra. Kaya ikaw rin bantayan sa imong kontra. Kung ikaw po ng kontra, ikaw na pa'y magbantay sa imong kontra. Manang public enemy number 1 na to ang atong lawas.
So unsa may gisulti ni Pablo? Unsa na to pagdaog niini? Usa lamang ang gisulti ni Pablo aron kita makadaog. Bersikulo 18 mingon siya. Kung ang Espiritu mao'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalong sa balaod. So kinsa bay nga mando nanto karon? Kala ang Espiritu o lawas? Ang usahay, ang kalagnas to nga, maglingon-lingon na lang siya. Pag hilo mo, oy, di na ko kasabot ninyo, ikaw Espiritu, ikaw lawas. Diba marag, ingon ana ang gihimo sa usa ka tawo nga nagpatunga sa duha nga nag-away, nga madugay, hala, pag sinumbagay na lang mo nina, aron kinsay makadaog, okay na, mamapahan na lang mo. Sumbagayan na lang na ninyo. Sige mag-conflict. Sulti sa isa, sulti po sa isa. Namin siya, sumbagayan na ninyo, rumahuman. Walay labot, pinusilay o tinigbasay ka na sumbag na yun ba? Hindi ko magmanumbag, okay na, mapha. Aron makagawas inyong kasuko. Pero niya si Pablo, hindi na may solusyon. The solution is in verse 18. Kisa man yun na mong gimanduan. Kisa may nagmando sa tao na Kristohanon. Ug asa man siya mumando. Kung ang Espiritu mo'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalong sa balaod. Asa naman kita? Aduna na'y grasya. O kini ang grasya mo'y magmando kanato aron paglakaw sa tunhay nga alagianan, sa klaro nga katudloanan, sa lig-on nato ng baruganan, mao kana ang gihimo sa grasya. Pan mga tao usahay madisgrasya kay dili maminaw sa mando sa balaang Espiritu. Na mga panahon nga kahit kagulong, bisag nibasa ng tas Biblia, pero we refuse to understand the Word of God in order to satisfy the desire of our flesh. Masuntok lang na nako, okay na ko. Ngayon na ba? Ako lang na siyang makita ay, ako yun na siyang pakaulawan. So, nakita ninyo, pakaulawan ninyo, okay na ka. And that is satisfaction of your fleshly desire. Kung ang balang Espiritu naasulod sa imong kasing-kasing, na siya nagmando nimo, siya ang maghari sa imong kinabuhi, pildig yun ang lawas. Pildig yun ang atong kinaiya. Tungod kay gawas na nata. Wala na yung nagunit na to. Dili na mo yung demonyo. Ayaw to ho. Wala na. Kay naan ang balang Espiritu nga naghatag ka ni mong kaalam, ihatag ang grasya sa Diyos aron mo yung mamuhat sa imong akong kinabuhi. So bisan kinsa nga dunay Kristo sulod sa kasing-kasing niya, nagapamuhat ang grasya sa Diyos. Kung ang grasya sa Diyos mamuhat, dili ang tao maningkamot aron siya mudaog, kun dili ang grasya sa Dios. Unsay rason nganong mudaog yun? Kung anaa kita ubos sa landong sa pagmando sa balang Espiritu. Katapusang versikulo 24. Ingon si Pablo, gilansang na diha sa krus ang mga tao nga iya na ni Kristo. Ang mga tawhanong kailidgon, ang mga lawasnong pangandoy. Unsa ko na nahitabo sa mga tao nga adunay Kristo? Gilansang kauban ni Kristo. Managingon nato sa atong pagtuon sa miaging mga Domingo, Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Gilansang nako kauban kang Kristo. Unya sa nalansang ta kauban kang Kristo, doon na po'y duha nga naapil og lansang sa left ug sa right. Unsa man na siya? Number 1, tawhanong kailidgon. Sa pikas, lawas nung pangandoy. So pagdupan ni Kristo dito sa cross, on your left, tuwa dito ang tawhanong kailidgon. On your right, na dito ang lawas nung pangandoy. Buti pasabot,
Kung kita na anak ng Kristo, dili na ta maguna-una sa kalibgon, sa unod-non, sa buhat, sa lawas nun nga binuhatan, kay kita anaa kang Kristo ug imanduan kita sa grasya sa Dios, ug ang grasya sa Dios may nakaingon nga nakahimo kita sa mga butang nga makahimaya usab kaniya. So anong higala kung ikaw karon na minaw ug nasubaybay sa atong online live streaming? Nag-struggle ka ba karon sa imong kinabuhi? Gusto ka ba mahimo sa mga butang na makahimaya sa Dios apan dili nimo mahimo? Frustrated ka sa mga butang nga imong gihimo. Ug ikaw naguna-una nga murag di gyud madawat sa Dios. Tungod ka na kay wala pa kanimo ang balaang espiritu ni Kristo. Busa dawata si Kristo nga imong Ginoo manuluwas. Ablihin imong kasing-kasing, pasudla si Kristo. Paharia si Kristo sama sa itong ginawid. Magahari si Kristo sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi, sa tibuok kalibutan, sa tanang mga ginharian. Kung sa maghari si Kristo sulod sa imong kasing-kasing, pildi ang lawas nun, unod-nun ng mga buhat. Kay si Kristo nagahari dinha sa tibuok imong pagkatao, gikan sa Espiritu, sa kalag o sa imong lawas. So, napigala, anak karon dito. Dila na kita maningkamot sa itong kagalingon. Tungod kay ang taong nagawas no, igiyahan sa gahom, sa grasya sa Diyos na nasa imong akong kasing-kasing. Every time doon ay mo supak, every time doon ay mo babag, ingna, iya ako kang Kristo. Dili na ko ilalom sa pagmando sa lawas nun, unod-nun nga mga buhat sa kalibutan. Kaya ako iyang ilukap dito sa krus. Ang akong lawas nun nga pangandoy tuwa na sa iyang pikas kamot. Ang akong tawhanong kaibog tuwa sa pikas kamot. Kaya ako kauban ng Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Mabaka na ang iyong manahon ang karuning surod. Parang kita mananaog. Dili na tutugutan ang atong lawas may muharik sa atong kinabuhi. Kundi ang gahom sa balang Espiritu na naasulod sa imong akong kasing-kasing. Pagampo kita. Ginoong Diyos, salamat sa imong pagsulti ka namong pinaagi kang Pablo. Nakita usab namo ng kinabuhi sa taga-Galasya ng mga Kristohanon sa iglesia. Amo usab ka na may eksperyensya karon ng kapanahonan bisan halayo na more than 2,000 years ago, and yet mausap ka na ang among nakita. Pagsalamat sa pagpahinumdum sa mga pulong karon na dili kami mapildi apan kami mananaog tungod kang Kristo Jesus, dili sa among pagpaningkamot ni sa among kusog. Usa salamat amahan sa paghatag sa grasya kanamo nga Ginoong Jesucristo. Na pinaagi kaniya, nakabaton kami sa kagawasan, nakabaton kami sa pagkamananaog sa among Kristohanong kinabuhi. Pinaagi sa ngalan ni Jesus, makinig pag-ampo ko pasalamat. Amen. Amen. Salamat sa bulong sa Ginoo ay nga na-bless na katagusa. So, as a response, may request everyone to please rise. Drink from the river.
Ato kita sa atong Holy Communion. Sa makausa atong baguhon ang pagbasa sa pulong sa Dios sa 1 Corinthians gikan sa chapter 11 sa bersikulo 23 hangtod sa 30. Ang pulong sa Dios na kanayon. Kay gikan sa Ginoo na dawat ko ang ikahatag ko usab kaninyo ng Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudhi kaniya. Mikuha sa tinapay kung sa nagkapasalamat na siya kiniya ipikas-pikas ug miingon. Kini mao ang akong lawas nga giula alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa samang pagiusap tapos sa panihapon ikuha niya ang kopa ug nagingon. Kini kopa mao ang bagong pakigsaan diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom niyo niini sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo nining tinapay, sa matag inom ninyo ning kopa, isangyo ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyahang pagbalik. Una nga parte sa atong pagpartik sa Holy Communion, mga si Pablo nakadawat niining maong sugo gikan gyud kang Kristo Jesus dili gikan sa tao. Tungod niya na iya sa kinigihatag kanato dinhi sa iglesia. If you go back to the early church in Jerusalem, naghimo sila panagtigom kada adlaw. So kada adlaw usab sila nagpartake sa Holy Communion. Apan kita sa CGCP, kada semana ra kita naghimo sa atong panagtigom. So busa ato sa kining gihimo. Apan sa atong mga cell groups, kung dunay mga cell groups nato o mga prayer cells, maghimo usab kita sa atong Holy Communion. Kay mao kanang nabatasan sa early church. Ngano maghimo man kita niini? Matod ni Ginoong Hesus, kaysa matagbuhat ninyo niini, naghinumdum kamo kanako. Unsa mi atong buhaton? Kaon sa pan ug inom sa bino. Paano niyo si Pablo, sa matag inom nato niini, sa matag kaon nato niini tinapay, ug sa matag inom nato niini kopa, isangyaw nato ang kamatayon sa Ginoong Hesukristo hangtod siyang pagbalik. Ikinahanglan nato ingon nga iglesia sa pagpahinumdum. Na sa matagkaon nato inom niini, isangyaw nato ang iyang kamatayon hangtod siyang pagbalik. Walay lain nga maayong mensahe nga atong iwali sa mga tao kundi ang kamatayon ni Kristo dito sa krus. Ang resulta sa iyang gibuhat dinhi sa kalibutan. So kung kita magawali nga dili iwali ang finished work ni Jesus dito sa krus, ang atong iwali, ang atong grupo, ang atong iwali, ang atong gustong mahitabo, dili ka na mao ang sugo sa Dios. Ug walay gahom di kaniya. Kung dili ang atong iwali, mao ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Kita gipahinumduman ingon nga iglesia. Kung kita giluwas sa Dios, ato usab na buluhaton ang pagsangyaw sa atong mga amigo, membro sa pamilya, atong mga relatives, o kinsa man na sila. Kung dili sila mo tuo, wala na din kanimo ang atong responsibilidad. Kapag kung sila mo tuo, makadawat sila sa kasa, sa kaluwasan na wala ibayad. Ikaduha, nasa versikulo 27 niyon siya, busa bisan kinsa nga magakaon sa tinapay o magainom sa kopa sa Ginoo sa paagi nga dili takos, makasala batok sa lawas o dugo sa Ginoo. Apan ipasosi sa matagos sa katawo ang iyang kaugalingon, ug unya pakan siya sa tinapay o paimna siya sa kopa. Kay bisan kinsa nga magakaon o magainom sa walay pagkaila sa lawas sa Ginoo, nagakaon o nagainom siya sa hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon. Ang ikaduhang rason nga maghihimo kita niini tungod kay atong ilhon na dunay duha ka elemento sa atong Holy Communion. Ang pan nga nagasimbolo sa lawas ni Jesus ug ang bino nga nagasimbolo sa iyang dugo. Atong pahinumdom nga inigisa nato sa pan dili na ma-change ingon nga maoy lawas ni Kristo. Aron ining hatag nato niini mo kita lawas ni Kristo. Dili. Inigisa nato sa pan ug sa bino, it's a natural bread and wine. Kay simbolo lamang kana sa lawas ug dugo ni Kristo. Ikaduha, unsa man diay nagasimbolo sa lawas ni Kristo iyang dugo. Ato nag-emphasize sa miagi pa sa pipila ng katuigan nga pinaagi sa dugo ni Kristo kita iyang giluwas. Di na question nato kay bisan kinsa
Nga mga tao nga imong pangutanon unsay rason nga si Kristo namatay sa krus, matud nila pagluwas sa katawhan. Kung imo silang balikan sa pagpangutana, luwas ka na ba? Miin sila, dili pa. So, wala pa unta namatay si Kristo sa krus kung dili pa kita luwas. Atong ikinahanglan, tuuhan nimo ang kamatayon ni Kristo dito sa krus na mo'y nakahatag kanimo sa kinabuhing walay katapusan. Mao ka na ang tuyo nganong niagas ang dugo ni Kristo dito sa krus. Gihinluan ka igsoon. Iyatang ipasaylo. Gahapon na itong sala, karon na itong sala, at sa maabot, complete ang pagpasaylo sa Diyos. Kapan niyang lawas? Nganong kinanglan man yun nga sakito niyang lawas. Nga mato ni Isaias, dili na tao tanawon ang lawas ni Kristo. Tungod na sa iyahang nadawat nga latos, tungod kay iyahang lawas nagkadugo, nagkasamad-samad, tungod kay lawas na puno na sa buko, manang di na siya mailhan na tao. Ano niya si Isaias? Tungod sa iyang labot, ikaw ako na ayon. So, higala kung ikaw karon na doon na yung mga sakit sa mga lawas, inan ka sa Diyos. Pinagi sa labot ni Kristo dito sa cross, ikaw na ayon. Lusag tuuhin ang iyang buhat dito sa cross. Kung ini-partake na ito, pagkaibalo kita, nga ayon ako sa Diyos. Amen? Mao na nga, kung doon na kay balatian karon, hingna ang Diyos, salamat Ginoo sa kaayuhan ng ihatag kanako karon. Yan sa tuohi. Mark 11:24. Kung unsa imong ipangayo pinagi sa mga pagampo, tuohi nga imo ning nadawat. Maski wala pa, apan imong gituohan nga makadawat kaniana. Susama sa imong mga balatian. Dili nimo makita nga naayon ka, dili nimo na feel nga naayon ka, pero kung ikaw matuo sa pulong sa Dios, nga apil ang atong kasakitan sa atong mga lawas dito sa krus, ikaw nahiapil na sa kayuhan dito sa krus. Mao na naniya ng verse 13. Mao ka na ang hinungdan ngano nadaghan kaninyo nga paluya, mga uban masakiton, ug uban nga matay. Naluya, masakiton, siyempre kinsay luya ay masakit. Kinsay masakiton, dali mamatay. Exception to the rule, na nga matay maski way sakit, maski wa naluya. But we are talking about sicknesses and illnesses, mga sakit. So kung doon na kayo mga balatian, karon igsoon, naluya ka sa libi sa Kristo. Ingna siya, salamat Lord, kaya mo kong giayon, pinagi sa inyong buhat dito sa Kristo. Let us bow down our heads and pray. Ginoong Diyos, nagaduol kami karon sa imong trono sa grasya, pinagi kang Kristo Jesus nga among Ginoong manluluwas. Na pinagi sa iyong buhat dito sa krus. Imo kaming gidawat ingon nga imong mga anak. Imo kaming ipasaylo, imo kaming giayo sa among mga balatian, ug humanyana imo kaming ipanalinginan. Dalaygon ka o Dios. Tungod sa among paghimuon karon, kanunay na mo ma-refresh ang muna-muna. Kakinahanglan namo igawali, igasangyaw, iproklamar ang kamatayon sa imong anak dito sa krus nga nagadalag kaluwasan. Gawas na mutuo ang tao sa buhat ni Kristo dito sa krus, dili siya mamaluwas. Sa salamat Ginoo sa kaluwasan ng ihatag kanamo. As we partake this bread and this wine, thank you Lord for the strength. Thank you for the healing. And thank you, O God, for the vision ahead of us, for the church, why you have saved us. In Jesus' name we pray. Amen. As we eat this bread, we honor you. As we drink this cup, we worship you. And we
Sa gabi sa pagbudhi kaniya, ikuha sa tinapay, sa nakapasalamat na siya, iyak ning ipikas-pikas o maingon. Kini mga akong lawas, giula alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandog kanako. Sa samang pag-iusap tapos sa panihapon, ikuha niyang kopa ug nagingon. Kining kopa maong bagong pakigsaan diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo ini sa paghandog kanako. Manindog tayo sa pag-awit sa Pilipinas. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son. Give Please be seated. For our tithes and offering, let me read to you in Philippians chapter 4, verse 19. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. So God is always faithful. That is why we should always be trusting Him as our supply. So as we give our tithes and offering, let us give what is due to Him. For He loves a cheerful giver. We come into your house and we gather in your name. It's a privilege to be so very glad we came. We can sense your holy presence and the warmth of your embrace. As we lift our hearts in worship, we can sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Please rise. Praise God from whom all
dalay ug balaan amo nga amahan. Salamat Father God sa blessings nga amo na receive. Father God, we thank you for the love. We thank you for protecting us throughout the week. And I pray na kini nga tithes and offering magagamit sa imo kay mga all glory belongs to you alone. In Jesus' name, Amen. So as we depart from this place, whatever situation we'll be facing ahead of us, please know that God is the source of our strength, is the source of our hope. If my heart is grown cold, then your love will unfold. As you open my eyes to the words of your hand, when I'm blind to my way, there your spirit will bring. As you open my eyes to the words of your hand, as you open my eyes to the words of your hand, oceans will bind, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory show in my life. Your will be Present suffering may pass, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the words of your hand, in my heart will find grace until I in your ways. As you open my eyes to the words of your hand, Jesus, open my eyes to the words of your hand. Oceans will rise, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory show in my life. Your will be done. Oceans will rise, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory show in my life. Your will be done in my life. Your will be done in my life. Your will be done. Tinuod Ginoo nga ang imong kabubuton may matuman diri sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa paglandag nimo sa balaang espiritu sa kaalam. Nga makasabot kami Ginoo sa imong gustong ipahimo. Imong gidektar kanamo sa among kasing-kasing, O God, sa among nahuna. Nga mahimo gyud ninamo sa among mga lawas tungod kay magpailalom kami sa imong pagbulutan. Ug karon ngadto kaniya nga migahom nga magabantay kaninyo nga dili magahulog sa pagpasundayag sa natubangan biniyugan sa dakong kalipay. Ngadto lamang sa atong abugto nga Dios, pinagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, may ang pagbulutan kahimayaan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen o amen. Amen.
Thank you so much sa inyong pag-anhi